Isang field goal, 4 points sa loob ng 30 minutes sa isang do-or-die Game 7. Hindi ito statistics ng isang role player. Ito ang naging bangungot na performance ni Chet Holmgren sa harap ni Victor Wembanyama sa katatapos lang na Western Conference Finals. Paano nauwi sa kasaysayan ng kahihiyan ang laro ng All-NBA Center ng OKC? Panoorin natin. Direktahin na natin. Nakita natin ang matinding offensive passivity at kawalan ng aggression mula kay Holmgren. Sa buong 7-game series, mukhang takot at hirap siyang tapatan ng rim protection at verticality ni Wemby. At ito ang nakakagulat na advanced stat na nakaligtaan ng marami. Sa pinakamahalagang 45 minutes and 30 seconds ng season ng OKC, 0 field goal attempts si Chet. Ang huling tira niya ay isang missed floater pa sa unang bahagi ng first quarter. Hindi siya gumawa ng paraan para basagin ang depensa ng San Antonio. Para sa isang player na may 7 ang taas, ang tapusin ang elimination na may 4 rebounds lang sa mahigit 30 minutes ay hindi katanggap-tanggap. Kaya naman, kahit ang mga veteran commentators na sina Jamal Crawford at Reggie Miller sa broadcast, hindi napigilang punahin ang kawalan niya ng intensity at physical presence sa loob ng paint. Ang masaklap pa rito, ayon sa record ng Basketball Reference, ito na ang isa sa pinakamalalang scoring output ng isang All-NBA player sa isang Game 7 sa buong kasaysayan ng liga. Ang peak ng kwento, 1 minute and 30 seconds na lang ang natitira sa laro, 6 points lang ang habol ng Thunder, pero nagpasya ang coaching staff na i-bench si Holmgren. Ang primary option ng OKC tinanggal sa clutch time dahil mas pabigat ang presence niya sa court. Ngayong magsisimula na ang kanyang astronomical max contract extension na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kada season, ang tanong ng buong NBA community, overpaid player na nga ba si Chet o babawi siya sa susunod na taon?